Pitong scholar ng kaalalay sa Edukasyon Scholarship Program ng Bangsamoro Transition Authority o ito pong BTA Parliament member na si Attorney Sha Elijah Dato Mama Alba ang magtatapos po ngayong taon na may Latin Honors na nagpapakita ng patuloy na tagumpay ng programa sa pagtataguyod ng dekalidad at inklusibong edukasyon. Sa 17 scholar ng ikalawang batch, isa po ang magtatapos bilang summa cum laude, 3 naman bilang magna cum laude, at 3 bilang cum laude. Karamihan po sa mga nagsipagtapos ay nagmula sa mga pamilyang kapos sa kabuhayan at nalampasan ang iba't ibang personal at pinansyal na pagsubok upang makamit ang kanilang mga akademikong tagumpay. Ayon sa pamunuan po ng programa, ang pagpili ng mga scholar ay nakabatay sa mahigpit, patas at transparent na proseso na isinaalang-alang ang kakayahan, pangangailangan sa pananalapi at potensyal ng bawat aplikante ng walang impluwensya ng politika o paboritismo. Sir Nison, binigyan din po ni Attorney Dumama Alba na ang edukasyon ay nananatiling isa sa pinakamabisang paraan upang maputol ang siklo ng kahirapan. Anya, layunin po ng Kaalalay Scholarship Program na hindi lamang magbigay ng tulong pinansyal, kundi makahubog ng mga susunod na profesional at leader na magsisilbi sa kanilang mga komunidad. Sir Nison, ang Kaalalay sa Edukasyon Scholarship Program ay bahagi po ng mas malawak na Kaalalay Program ng tanggapan po ni Attorney Dumama Alba na patuloy na nagbibigay ng pantay na oportunidad sa edukasyon para sa mga karapat-dapat na kabataang Bangsamoro. Sir Nison at mga kabomba, inyo pong pakinggan ang naging eksklusibong pahayag nito pong si Attorney Dumama Alba. Alhamdulillah, yung office natin yung first nga because personally I also have that journey. 2 of my kids are awesome kids. So alam ko kung gaano kahirap, gaano kamahal. Alhamdulillah, meron kaming resources para ipadala yung mga anak namin. But given the lack of data also ng mga merong mga special needs, mga autism, walang data tayo sa gobyerno. So naisip namin na gawin itong programa na ito in partnership with iCares. It's a service provider. It's a school. Actually, it is a registered with DepEd na eskwelahan na nagpo-provide ng individual one-on-one care and education sa mga kabataan. May regular, rin sila, may regular education school din talaga sila. As far as I remember, 224 beneficiaries since we started 2024. I think 2024 lang tayo nag-start nung nilaunch siya. And it's actually regular kasi merong booklet. Para siyang parang ganun yung ginawa namin, senior citizen booklet. Tapos ilan yung sessions para we track. And then, the feedback that we gathered, kasi itong iCares po, marami silang centers. Hindi lang sa Cotabato City, meron sila sa Libungan, sa Pigkawayan, sa Minsayat, sa Davao, sa Lebac, may sa Pikit, meron din sa Parang, and then they just recently put up one in Malabang? No? Sa Malabang. So kasi umabot, Balabagan, sorry. So hanggang ngayon, so dahil doon nag-spread yung awareness about it. And mas maraming mga magulang yung nadala na nila sa therapies. Alam mo yung iyak ng mga magulang na yun kasi kung hindi sila natulungan nga, hindi na simulan ng tulong ng ganito, hindi nila malalaman na pwedeng mag-improve yung mga condition ng mga bata kapag at least nagkaroon ng early intervention. And ang daming mga magulang na pagka nakakasalubong natin, nagpapasalamat sila kasi naging beneficiary yung mga anak nila. So dahil gusto natin na magtuloy-tuloy ito, every time we get the chance na mapondohan talaga sila, pinupondohan natin. And through our initiative also, nung nag-start tayo, may maraming MPs na nasumunod. Yung mga MPs na ito, ganun din, pero nag-partner sila sa other institutions, siguro at least din ma-spread yung tulong na